Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, alamul jin wa syayatin, sa tinatalakay pa rin natin yung mga taktika ni Satanas upang mailigaw ang mga tao. So dito, ilan yung natalakay natin? 4. Yung pinagbumukha niyang tama ang mali, o pinagbumukha niyang maganda, kakit-akit ang kasalanan. Pangalawa, ginagamit niya yung pagpapabaya o pagmamalabis ng tao. Ginagatungan pa niya yung lalo para lalo silang maligaw. Pangatlo, pinipigilan niya yung mga tao na gumawa ng mabuti. At dinudulot niya na sila ay tatamarin o mag-aantala sa mabubuti nilang gawain. At pang-apat, dudulutin ni Satanas na sila ay magkaroon ng mga pangarap. At ngayon, inshallah, idharun nushi lil insan. Si Satanas ay magpapahayag o kaya ay lilitaw sa tao. Hindi naman siya magpapakita sa tunay niyang anyo, pero ang kanyang mga ibinubulong sa mga tao ay nasa anyo ng payo, o mabuting payo. Na nga sa iba't ibang mga panlilinlang ni Satanas, yun, magsasama-sama na lahat yun, yung 4 natin na nabanggit. Na maaring sa pamagitan nito na pagmumukha niyang tama ang mali, o na pagmumukha niyang mali ang tama, at iba't iba pang mga gawain. Na nga sa pamagitan nito, yadu'u syaitanu al-mar'a ilal ma'siyati. Inaanyayahan ni Satanas ang tao patungo sa pagsuway kay Allah. Yaz'amu annahu yansahu lahu wa yuridu khairah. Na ito'y nagagawa ni Satanas sa pamagitan ng pag-aangkin na siya ay matapat na nagpapayo sa kanya, nang gusto lamang ni Satanas para sa kanya ay kabutihan. Na yun nga, maaring hindi lilitaw si Satanas sa anyo niya, di ba? Yung harapan makikipag-usap siya sa tao. Pero maaring mangyayari ito sa pamagitan ng mga nauna na nating mga nabanggit. Na halimbawa niyan yung huli nating natalakay, dinudulot ni Satanas na yung mga tao ay mangarap, at yung mga pangarap nila na matupad ay tutuparin nila kahit sa mga gawaing makasalanan. At yun nga, sa pamagitan nito, nagbumukhang tama ang mali. At iba't iba pang mga katulad nito. At nangyari na ito nung una pang panahon, doon pa lang sa panahon ni Adam alayhis salam. At kung napakahaba na ng panahon ang lumipas sa pagitan natin at ni Adam alayhis salam, at nananatiling buhay si Satanas, so napakarami na ng kanyang experience sa pagliligaw sa mga tao. Kaya nagiging mas mahusay si Satanas, kumbaga, sa pagliligaw sa mga tao, waliyadu billah. Kasi katulad, halimbawa, yung tao, di ba? Ang pareho kasi sa tao at mga jin, sa pareho tayong sentient. Nakakabatid tayo ng mga bagay-bagay. At syempre, merong free will. At dahil merong talino, pareho, ang tao at ang jin, pareho tayong natututo. Pareho tayong natututo. Sa Satanas, sabang tumatagal, maaring mas marami siyang natututunan tungkol sa mga tao. At hindi lang sa isang partikular na tao. Kasi buhay siya sa mahabang panahon. So alam niya, natututunan niya yung iba't ibang mga taktika na pwede niyang gagawin upang maililigaw niya lalo ang mga tao. Yung katulad ng ginawa niya kay Adam alayhis salam, وَقَدْ أَقْسَمَ لِأَبِينَا ala annahu nasihun lahu. Nanumpa si Satanas sa ating ama, tinutukoy si Adan alayhis salam. Nanumpa si Satanas na siya ay matapat na tagapagpayo kay Adam alayhis salam. So dun sa Suratul A'raf verse 21, waqasamahuma, dalawa silang kausap niya, sina Adan at Eva. Waqasamahuma, at siya ay nanumpa kay Allah doon sa kanilang dalawa, kina Adan at Eva. Ang sabi niya, inni lakuma laminan nasihin.
Tunay na ako para sa inyong dalawa ay kabilang sa mga nasihin. Tagapagpayo. Matapat na tagapagpayo. Ngayon, grammatically, ito yung maganda nga pag nakaintindi ka ng Arabic, inshallah. So may kita mo rito, sabi ni Satanas, nagsabi na siya ng inni. Tunay na ako. Ibig sabihin, binibigyang diin niya yung sinasabi niya. Tapos sinabi pa niya, laminan nasihin. Nagkaroon pa siya dinugtungan pa niya yung sinasabi niya ng lam ng taukid. Binibigyang diin pa niya. So 2 beses niya binigyang diin yung kanyang sinasabi. Tunay na ako ay siguradong mabuting tagapagpayo para sa inyong dalawa. Yung lakuma dito na tinutukoy. Kaya maganda rin dito sa Arabic. Tukoy kung ilan yung kausap. So, di ba sa Arabic, 1, 2 o 3 mahigit. Sa English at sa Tagalog, 1 lang o plural. Pag 2, plural na. So dito, lakuma. Ibig sabihin, 2 sila nakausap ni Satanas. Ito na yung tinatalakay din natin, di ba? Itong kum na ito, damirul muttasil, pwede siyang idudugtong sa harfujar, na li. Di ba? Pag lakum, marami sila nakausap. Lakum dinukum. Pag lakuma, 2 silang kausap. Pag laka, 1 nang kausap. 1 lang siya nakausap. Di ba? Lahu, ang tinutukoy yung pinag-uusapan natin. Lahuma, 2 sila na pinag-uusapan natin. Lahum, 3 sila o mahigit na pinag-uusapan natin. Lana, ano ibig sabihin? Para sa amin. At li, para sa akin. So yan yung lakuma dito. Again din, wakadrawa, Wahab bin Munabbih, hadihil kissatit tarifa, an ahlil kitab. So nabanggit din ni Wahab bin al-Munabbih ang isa sa mga kwento mula sa angkan ng kasulatan. So, itong kwento na ito ay dito sa footnote. So ito nga ay nabibilang doon sa Israeliyat. At yung mga Israeliyat, maaring pagkukunan natin ng aral, pero hindi natin sila pinaniniwalaan per se o itinatakwil per se. Katulad nga sinasabi sa hadith, wahadithu an bani Israel wala haraj. Magkwento kayo tungkol sa mga aral mula sa angkan ng Israel at walang problema. Wala tusaddiku, wala tukadlibu. Pero wag ninyo itong papatotohanan at wag ninyo itong pasisinungalingan. Neutral lang tayo. Kuha lang tayo ng aral, o may nangyaring ganito, nabanggit sa kasulatan nila, ganito, ganyan, nung sinuway nila yung mga propeta, pwede. Pwede, inshallah. Pero magmamalabis ka na. Ginawa mo ng batayan ng pagiging tama ng iyong relihiyon, yung Mateo, Lucas, Juan at Marcos. Pagmamalabis na yun, maaaring kufur pa yun eh. Ginawa mong batayan ng pagiging tama ng Islam, ang Biblia, hindi ang Quran, hindi ang Sunnah. Kumuha ka ng iba pang batayan, liban pa sa Quran at Sunnah, para pagtibay ang pagiging tama ng relihiyon na ito, di mapanganib na kalagayan, Baga mapupunta pa yan dun sa sa Nawaqidul Islam. Mapupunta pa yan dun sa Nawaqidul Islam. Man i'taqada anna ghayra hajjin nabi sallallahu alaihi wasallama akmalu min hajjihi. Sino mang mag-akala na meron pang ibang gabay na mas kumpleto sa gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagiging kafir. Faqad kafar. Di ba? Man i'taqada anna ghayra hajjin nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hajjihi kafar. Sino man ang mag-akala na meron pang mas matuwid na gabay kaysa sa gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafir. O yan, pinag-uusapan natin akida, pinag-uusapan natin batayan ng relihiyon kung paano nagiging tama ang Islam, puro ka Mateo, Lucas. Anong katuturan ng pinaggagawa ng tao na ganun? Tapos pag-recitin mo ng Suratul Fatiha, balibaligtad. Pangalan nga ni Allah, hindi ma-pronounce ang maayos. Tapos kung maka-memorize ng Mateo, Lucas, ang tindi. Na ginawa na niyang kapalit ng Quran, waliyadu billah, ang Biblia. Sige nga, mula rito, wakana min a'budi ahli zamanihi. So itong kwento na ito tungkol sa mga nangyari
sa angkan ng Israel. Ito'y kwento tungkol sa isang abid. O kaya siya yung pinakamatinding abid, siya yung pinakamatinding sumasamba kay Allah sa kanyang kapanahunan. Wa kana fi zamanihi thalathatu ikhwa. At nung panahon daw niya ay mayroong 3 magkakapatid. Lahum ukhtun. At ang tao na ito ay mayroon, hindi yung tao na yun. So mayroong isang kabilang sa angkan ng kasulatan na kumbaga siya yung pinakamatindi sa pagsamba kay Allah. At sa kanyang panahon ay nabuhay din kasabay niya yung 3 magkakapatid na lalaki. At meron silang nag-iisang kapatid na babae. Wakanat bikran, ang babae daw na ito ay bata pa at wala pang asawa. Laysa lahum ukhtun gayraha, wala silang kapatid na iba pa na babae liban sa kanya. Fakaraja al-ba'thu ala thalathatihim. At nang dumating yung utos sa kanila, yung ba'ath, kumbaga inutusan sila na mag-jihad. So tumungo nga sila sa jihad. Pero falam yadru endaman yakhlifuna ukhtahum. Endaman yakhlifuna ukhtahum. Hindi nila alam kanino ba nila ibibilin yung kanilang kapatid na babae. Wala man ya'manunahu alaiha. At wala nga silang kumbaga alam na pwedeng mapagkakatiwalaan nila sa kanilang kapatid. Wala endaman yadaunaha, o kahit pag-iiwanan, wala silang maisip. Qala, so dun sa pagpapatuloy ng kwento ni Wahab bin al-Munabbih, fa'ajma'a ra'yahum ala an yakhlufuha enda abadi bani Israel. At nagkaisa silang 3, naiwan nila ang kanilang kapatid na babae doon sa isang tagasamba, kumaga matinding sumamba, matindi sa kanyang pagsamba na kabilang sa angkan ng Israel. Wa kana thikatun fi anfusihim, at siya para sa kanila ay mapagkakatiwalaan nga. Yun ang pagkakakilala nila sa tao na ito. Kasi nga, masambahin, palasamba, kumbaga. Fa'atawhu, fasa'aluhu, an ayaklufuha indahu. At pumunta silang 3 sa kanya. At humiling sa kanya na iiwan nila sa kanya o bibilin sa kanya ang kanilang kapatid na babae. Fatakuna fi kanafihi wa jawarihi ila an yarji'u min gazatihim. So nga, ang hiling nila na mananatili yung babae na kapatid nila sa kanyang pangangalaga hanggang sa makabalik sila mula sa labanan. Fa'aba dhalika alayhim. Pero tinanggihan ito. Tinanggihan ito nung tao na yon. Ayaw niya tanggapin yung pananagutan. So maaring sa panahon nga na ito, syempre, kumbaga, yung tao na matapat, kapag alam niya na mabigat ang isang pananagutan, tatanggihan niya ito. Tatanggihan niya ito. Hindi katulad ng iba na yung tanggap lang ng tanggap ng pananagutan. Wa ta'awwada billahi minhum wa min ukhtihim. At sa kanyang pagtanggi, nagpakupkop siya kay Allah laban sa kanila at laban sa kanilang kapatid na babae. So talagang, kumbaga, nagpakita ang lalaki na ito ng pangingilag na umako ng isang responsibilidad na maaring iniisip niya na hindi niya mapananagutan o hindi niya matutupad ng maayos. At tinugtong ni Wahab bin al-Munabbih, falam yazalu bihi hatta ata'ahum. Pero nga, nanatili magkakapatid doon hanggang sa mapapayag nila ang tao na ito na pinakamatindi na sumasamba kay Allah na kabilang sa angkan ng Israel. Fakala, at sinabi na nga nung tao na yun, hindi pa binabagit yung pangalan dito. Pero alam natin lahat, ito na rin yung kwento ni Barsisa. Pero ito yung kabuuan ng kwento na yun. Fakala anziluha fi baiti hidai sumaati. Sasabi nung tao o ni Barsisa na patirahin ninyo siya doon sa bahay malapit doon sa kanyang tinutuluyan.
Kumbaga, sige pero tatanggapin daw niya na alagaan niya o babantayan niya yung babae. Pero dapat malayo siya sa kanya. Hindi naman masyadong malayo, pero doon siya sa kabilang bahay, hindi sila magkasama. Watarakuha, tumalis na nga sila. Iniwan nila yung babae doon sa tao, kay Barsisa. Famakathat fi jiwari dalikal abidu fi jiwari dalikal abidi zamanan. Yanzilu ilayha bitta'ami min sawmaatihi. So mula doon sa bahay ng lalaki, dinadalhan niya ng pagkain yung babae. Mula doon sa, yung sabi kasi dito, sawmaa. Yung sawmaa kasi parang ano bang magandang translation nito? Sawame. Parang sinagoga. O yung simbahan ng mga ng mga Hudyo. O monasteryo. Sa pwedeng ganun din. Kung saan tumatambay yung mga yung mga monghe, yung mga pari, yun. Parang ganun, monasteryo yun, yung sawmaa. So nanatili daw yung babae nga doon ng ilang panahon, pero yun nga, dinadalhan na lang siya ni Barsisa ng pagkain mula sa kanyang monasteryo. Fayadaahu and the babis sawmaa. At ang ginagawa ni Barsisa, iniiwan niya yung pagkain malapit sa pinto ng kanyang monasteryo. Doon sa pinto ni Barsisa, hindi doon pa sa pinto ng babae. Thumayagliko babahu wa yas'adu ila sawmaa. So ilalagay niya yung pagkain doon sa labas ng kanyang pinto, isasara niya yung pinto at akit na siya doon sa taas naman ng kanyang monasteryo. Thumma ya'muruha fatakhruju min baytiha. At sasabihan niya yung babae na kunin na yung pagkain at lalabas ito mula sa kanyang bahay. Fatakudu ma wada'alaha minat ta'am. At kukunin ng babae yung inilagay na pagkain para sa kanya. Kala, fatalattafa lahu syaitan. At pinagpatuloy ni Wahab binal mudabbih yung kwento. Pero fatalattafa lahu syaitan. Pero si Satanas, kumbaga, dinadahan-dahan na niyang inaakit yung si Barsisa. Falam yazil yargabuhu fil khair. O falam yazil yuraggibuhu fil khair. Kumbaga, ang binubulong ni Satanas kay Barsisa, hindi magzina. Hindi niya sinabihan si Barsisa na syutain mo yung chicks o Kumbaga, dinahan-dahan lang siya at ang sinasabi pa nga sa kanya daw ni Satanas ay ang mga bagay-bagay na kumbaga naghihimok sa kanya na maging mabuti doon sa babae. Maging mabuti doon sa babae. So maaaring sinasabihan niya, sarapan mo yung luto, damihan mo yung pagkain. Pwedeng doon magsisimula yun Ayusin mo yung pagsigaw, baka magugulat yun. Dahan-dahanin mo lang yung pagsabi. Lambingan mo naman yung hindi yung sisigaw, hoy, may pagkain na. Ayusin mo naman yung sabi mo. Sabi mo, miss, andito yung pagkain mo. Ayusin mo yung pakikipag-usap. Pwedeng ganun So, dinahan-dahan lang siya. Wa yu'addimu alayhi kurujal jariya min baytiha naharan. At kabilang pa sa, kumbaga dito sa panlima kasi na ito, naipon na yung apat Di ba, yung pangalawa, naalala niyo yung pangalawa? Yung dudulutin ni Satanas na magmamalabis at magkukulang yung tao. So dito, kumbaga, dinudulot na ni Satanas na magmalabis siya doon sa pagmamalasakit niya doon sa babae. At yun nga, yung puso nung ni Barsisa kumikiling na nga doon sa babae. Hanggang sa dulutin naman ni Satanas, sunod na ginawa niya, na naging mabigat sa kalooban niya na yung babae lalabas pa ng bahay niya para lang kunin yung pagkain. Araw pa naman yun. Araw. So parang ngayon, bigla siyang nagmalasakit na naman na ba't kailangan pa ng babae na lumabas ng bahay para lang kunin yung kanyang pagkain. وَيُخَوِّفُهُ أَنْ يَرَاهَا أَحَدٌ فَيُؤَلِّكُهَا. Na yun nga,
Tinatakot ni Satanas si Barsisa na baka makita ng ibang tao yung babae na kumukuha ng pagkain sa labas ng kanyang pinto at baka magkagusto doon sa babae. So parang pinagselos na siya ngayon ni Satanas. O kaya iniisip pa nga niya, di ba, baka may magkagusto dyan, magahasa yan, umamolestya. Ikaw din. Kaya ang gawin mo, falaw masya'y tabi ta'amiha hatta tada'ahu ala babi baytiha. Kana a'damu ajran. So Satanas ang galing talaga. So sabi ni Satanas daw sa kanya, ba't hindi mo nalang dalhin yung pagkain dun sa may pinto niya para hindi na siya lalayo papunta sa bahay mo pagkuha ng pagkain. At ang gagawin mo na ito, inshallah, mas malaki ang reward. Mas malaki ang reward kasi si Barsisa nilalapit eh. Hindi na mahihirapan yung babae. Ito na nga yung nangyayari sa mga dakwa pogi. Yung binubulong din sa kanila ni Satanas. Sige lang, dakwaan mo yung sister. Pag naligaw yan, palanagutan mo yan. I-chat mo lang yan, payuhan mo yung mga kailangan niyang malaman tungkol sa Islam. Sa pinagmumukha ni Satanas na, kumbaga, mumukhang tama. Pero this time, sa pagkakataon nga na ito, wala namang mali, di ba? Isipin natin walang mali. Wala pang mali na nangyayari. Pero lahat ng ito, sabihin nila na nakakakilabot isipin eh. Wala pang mali na nangyayari dito, pero lahat ng ito ay daan patungo na sa pagkakamali, sa pagkakasala. Hindi pa siya inuutusan ni Satanas na magkasala, pero dinadahan-dahan siya ni Satanas na may ligaw. Kaya nga yung tao, huwag niyang mamaliitin yung pagpapakupkop palagi kay Allah sa Satanas. Na yun nga kahit sa sala, di ba? Simulan natin yung sala ng A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Magbabasa tayo ng Quran, A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Nakaramdam tayo ng kakaiba. Yung nga, halimbawa, natukso tayo, di ba? Hindi naman hindi naman may iwasan eh. Na may makita kang maganda. May nakita ka, sister. Tapos yung sister parang malapit sa'yo. Yung mga lalaki pa naman ganun eh. Piling nila lahat ng babae may gusto sa kanila eh. Normal daw sa lalaki yun eh. Sabi ng mga nagsalam yun yung sister. May gusto sa akin to sister na to. Pogi ko talaga. Di ba Rashid? Nagsalam lang yung sister. Piling niya may gusto na sa kanya. Ano daw yun eh? Normal daw yun eh. Kasi yung lalaki, by nature daw, polygamous. Kaya ng lalaki magmahal na mahigit sa isa. Kaya nga si Allah, sinolusyonan niya eh. Pinayagan niya lalaki mag-asawa hanggang 4. Alhamdulillah. Ayun na nga. Satanas, sabi niya, mas malaking reward niyan, inshallah. At sabi niya ni Wahab bin al-Munabbih, sa pagpapatuloy niya, falam yazil bihi hatta masya ilayha bita'amiha. At yun na nga, nanatili raw kumbaga si Satanas na bumubulong sa kanya nito hanggang sa inyo na pumayag na si Barsisa. Kumbaga, si Barsisa na yung nagdala ng pagkain dun sa pinto ng babae. Walam yukallimuha. Hindi dinala niya yung pagkain dun sa may pinto, pero hindi naman niya kinakausap. So parang nangyayari din dito, kinakatok niya lang yung pinto, kakatok niya yung pinto, alis na siya, tapos lalabas na yung sister, kunin na yung pagkain. At dinugtong ni Wahab bin al-Munabbih, falabitha ala hadihil hal zamanan. At lumipas pa yung mahabang panahon o ilang panahon na ganito yung kalagayan nila. Dinadala na ni Barsisa yung pagkain doon sa pinto ng sister. Thumma ja'ahu iblis, faraggabahu fil khairi wal ajri wahaddahu alayhi. Ito na naman si Satanas. So binulungan na naman siya na gumawa pa ng dagdag na kabutihan at maghangad ng mas malaking gantimpala. At sabi niya kay Satanas, at ang sabi ni Satanas kay Barsisa, walaw kung tatamshi ilayha bita'amiha hatta tada'ahu fi baytiha kana adama li ajrik. Pero yan ang galing bumulong ni Satanas. Kaya nga sabi nga, di ba, hindi lahat daw ng nagpapayo. May tao, di ba, may tao nagpapayo sa'yo. Hindi lahat ng nagpapayo sa'yo, kailangan mo tanggapin. Kasi ibang nagpapayo, ipapahamak ka lang eh. Sinasadya nilang ipahamak ka eh. Nangyayari yan kahit saan. Sige, bilhin mo yan, maganda yan. Pangit pala.
Gusto lang niya mapahamak ka masayang yung pera mo. Okay, may sister. Alam niya yung ugali ng sister. Sige, suhain mo yan. Okay yan. Okay yan. Yung pala, malaman mo, asawa niya pala yung dati. Alam niyang masama ugali. Gusto niya lang na maranasan mo yung dinanas niya. Yung dinanas niyang impyerno sa buhay ng sister na yun. So yun, sabi ni Satanas sa kanya, ba't di mo na lang dalhin yung pagkain doon sa loob ng bahay niya para mas malaki ang reward. Mas malaki ang reward. Billah. Falam yuzil bihi hatta masya ilayha bittaami, at nananatili si Satanas na bumubulong. Kumbaga, itong binubulong ni Satanas kay Barsisa, hindi naman niya agad sinusunod Nag-iisip din siya. Nag-iisip. Kaya nga, yung pagka may ganito, sabihin nila, kailangan yung maging matalino talaga yung tao. Hindi porke naisip mong may mabuti, gagawin mo na nga. Titimbangin mo pareho. Meron ba itong maslaha? Maslaha, pakinabang, di ba? At meron ba itong mafsada? Kasamaan. Advantage siya ka disadvantage. Titingnan mo palagi. Hindi puro advantage lang iniisip mo. Yan, halimbawa, di ba? Nangyari ngayon yan. Yung dawa pogi. Binubulungan siya ni Satanas. Sige, kunin mo na yung sister na yan para mapaayos yung kanyang kalagayan. Inasawa niya nga yung sister. Di niya alam, yung sister na yun, 10 dawa pogi na yung napangasawa nun. Lahat inihiwalayan siya kasi masama ugali. Magaling lang pagka nagliligawan. Sweet lang pag nagliligawan. Pero pag nasa bahay na, dragon. So yan. Sununod nga siya ni Barsisa. Thumma wada'ahu fi baytiha. Yung pinapasok na niya yung pagkain sa loob ng bahay. Falabitha ala dhalika zamanan. At nanatili nga sila sa ganong kalagayan ng ilang panahon pa. Thumma ja'ahu iblis faraggabahu fil khairi wa haddahu alay. At dumating na naman si Satanas at hinimok na naman siya ng mabuti, na gumawa ng mabuti. At ito naman si Satanas, sabi niya, law kunta tukallimuha wa tuhaddithuha fata'nasu bihadithik. So bakit hindi mo na lang kausapin na rin yung sister? Total, pupasok ka naman na doon sa bahay. Kausapin mo na rin kaya siya. At makipag-usap ka ng maayos sa kanya, ayusin mo yung pakikipag-usap sa kanya. فَإِنَّهَا قَدْ إِسْتَوْحَشَتْ وَحْشَةً شَدِيدَةً. Kausapin mo siya ng maayos kasi baka nalulungkot na siya ng matinding kalungkutan. Totoo nga, maaaring ganun nga yung kalagayan talaga ng sister. Kasi nga, sabihin na natin taon na yung lumipas, na wala yung mga kapatid niya. Mag-isa lang siya doon sa bahay. فَإِنَّهَا قَدْ إِسْتَوْحَشَتْ وَحْشَةً شَدِيدَةً. Nalungkot na siya ng matinding kalungkutan. فَلَمْ يَزِلْ بِهِ حَتَّى حَدَّثَهَا زَمَانًا يَتَّلِئُ إِلَيْهَا مِنْ فَوْقِ سَوْمَعَتِهِ. At yun nga, nanatili na bumubulong sa kanya si Satanas ng ilang mga panahon hanggang sa si Barsisa, kinakausap na nga niya yung sister. Pero dito pala sa pagkakataon na ito, hindi pa siya nakikipag-usap sa kanya sa loob ng bahay. Nandun siya sa, pa rin niya, sa monasteryo. Kumbaga nandun sa kabilang bahay yung sister, nagsisigawan sila. So di ba, isipin mo, wala pang kasalanan kumbaga doon na matindi. Kumbaga gusto lang ni Barsisa na mawala yung kalungkutan ng sister. Ganyan din yung dawa pogi, di ba? Tutulungan kitang malimot mo siya. Ibabalik ang dati mong sigla. Aking gagamutin puso mong nasugatan. Sino ba kumanta nun? Ray Valera? May kung naririnig yun So ganun na, nag-uusap sila sa sa bintana. At yun nga, lumipas na naman yung panahon, atahu iblis bada dhalik. At bumalik na naman si Satanas sa kanya. Faqala, law kunta tatanazzal, law kunta tatanazzal ilayha, fataqudu ala babi sawma'atik wa tuhaddithuha. Pati ka na lang bumaba, papunta doon sa kanya, at doon sa may pinto mo, kausapin mo yung sister. Wataquda hiya ala babi baytiha. So nandun ka sa labas ng pinto ng monasteryo mo, siya naman doon sa may pinto ng bahay niya, mag-usap kayo para hindi na kayo nahihirapan. Fatuhaddithuka kana
anasun laha. Kausapin mo siya ng ganito, mas madali para sa kanya. Falam yazil bihi hatta anzalahu wa ajlasahu ala babi sawma'atihi yuhaddithuha wa tuhaddithuhu. At nanatili si Satanas na bumubulong kay Barsisa hanggang sa bumaba na nga siya dun sa kanyang monasteryo at dun sa may pinto, kinakausap niya yung sister at yung sister kinakausap siya mula naman dun sa may pinto ng bahay niya. Wa takhrujul jariya min baytiha hatta taquda ala babi baytiha. At yun na nga, yung sister, dun na siya nauupo sa may pinto ng kanyang bahay at kinakausap niya na si Barsisa. Nandun na sila sa may pinto nila. Falabitha zamanan yuhaddithani. At lumipas ang panahon, ganitong kalagayan nila na sila ay nag-uusap. Thumma ja'ahu iblis, faraggabahu fil ajri wa thawabi fima yasna'u biha. At bumalik na naman si Iblis. At sabi na naman ni Iblis, kumbaga, hinihimok niya si Barsisa na naman na dagdagan pa yung ginagawa niya. Kasi total, sinimulan mo naman yan. Dagdagan mo na yung gantimpala mo, inshallah. At gandahan mo pa yung trato mo sa kanya. Law kharajta min babi sawma'atik. Ba't di ka nalang pumunta? O lumabas dyan sa pinto mo ng iyong monasteryo. Thumma jalasta kariban min baytiha. Maupo ka na malapit doon sa bahay ng sister. Fahaddathtaha kana anasan laha. Kausapin mo siya mula roon at yun ay mas mainam para sa kanya. Kumaga, paulit-ulit sinasabi ni Satanas, ang gagawin mo, lahat ng ito para sa kapakanan ng sister. At kapag ginawa mo to, mas mainam ito kaysa sa ginagawa mo dati, at ang gagawin mo ngayon, mas malaki ang reward. Inshallah. Falam yazil bihi hatta faal. At nanatili si Satanas na binubulungan siya nito hanggang sa ginawa niya nga ito. Falabitha zamanan ala dalik. At nanatili sila sa ganitong kalagayan ng ilang pang panahon. Thumma ja'ahu iblis. At tumating na naman si Iblis. Law dakhaltal bayta ma'aha fahaddathaha. Ito na yung matindi. So mula rito, kumbaga yung mga una, parang ano pa lang, di ba? Gray area pa lang. Nagsimula, wala namang problema, di ba? Tapos gray area. Ito haram na talaga. Dito na nagsisimula yung haram. Kumbaga nadadahan-dahan lang siya mula sa puti, nagiging gray hanggang sa nagiging itim. Sabi ni Satanas, pati ka na lang pumasok sa bahay at doon mo na siya kausapin. Pumasok ka na sa bahay, doon mo na siya kausapin. Walam tatrukha at tabarraz wajhaha li ahadin kana ahsanun bika. So ganun nga na pag di ka na lang pumasok doon sa bahay at kausapin mo siya. Hindi naman niya ipapakita sa iyo yung mukha niya eh. So si Iblis nagpayo pa na. Kausapin mo siya basta wag niyang ipapakita sa iyo yung mukha niya, okay lang. Falam yuzil bihi hatta dakhala al-bayta faja'ala yuhaddithuha. At yun na nga, nanatili si Iblis bumubulong sa kanya hanggang napapayag niya si Barsisa. Pumasok na siya doon sa bahay ng sister naharo hakulluhu. Nanatili siya doon buong maghapon. Faidamadan nahar saadaw sawma'atahu. At kapag gabi na, umuwi na siya doon sa kanyang monasteryo. Sa patindi ng patindi, di ba? Ito balinaw na haram na ito eh. Pero wala na-addict na si Barsisa doon sa kanyang ginagawa. At tuwing nang gagawa siya ng masama, iniisip pa rin niya yung tinanim sa kanya ni Iblis na gumagawa siya ng mabuti at magkakaroon siya ng gantimpala doon sa kanyang ginagawa kasi napapaganda niya yung kalagayan ng sister, kasi nababawasan yung kalungkutan ng sister. Tumataho Iblis ba'da dhalik, at bumalik na naman si Iblis pagkatapos ito. Falam yazina halahu hatta darabal abid ala faqdiha wa qabbalaha. A'udhu billah. At habang nandun sila na nag-uusap, bumalik na naman sa kanya si Iblis na mula roon, kumbaga, pinapaganda na ni Iblis, kumbaga, yung babae, yung sister, pinagmumukha niyang maganda kay Barsisa. Maaring sa umpisa, di ba, nakatakip yung mukha niya hanggang sa mawala na yung takip na yun. O maaring may takip pa rin. Pero dahil nahumaling na si Barsisa doon sa sister, hinawakan na niya yung hita
nung sister at hinalikan niya yung sister. Falam yazil bihi iblis yuhsinuha fi ainihi. At yun nga, nanatili dun si Iblis para gawing maganda sa paningin ni Barsisa yung sister, waliyadu billah. Wa yusawwilu lahu hatta waqa'a alayha. At tinulak siya ng tinulak ni Satanas hanggang sa nakipagtalik na nga siya doon sa sister. Fa'ajbalaha, fawaladat lahu gulaman. At nabuntis niya yung sister at nanganak ito ng nagkaroon sila ng anak na lalaki dahil doon sa kanilang ginawang zina, waliyadu billah. So yun, ito na yung wakas nung parte na ito na subhanallah, nakakatakot, diba? Dinahandahan lang si Barsisa, waliyadu billah. So tutuloy lang natin to kasi andito na yung parte na naman, na kumbaga pinatikim lang siya ng sarap. Pero yung dulo nito, andito na yung hirap, waliyadu billah, na doon na natin matatalakay sa susunod, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.